Excited na po ba tayo magpuri at sumamba sa ating Diyos? Amen! Ako'y excited na. Nawalahan na excited na magpuri sa ating Diyos. At sa oras po na to, Ama, iniimbitahan ka po namin. Manifest your presence, Father God. We invite Christ right now, Father. In Jesus' name, hallelujah! Hallelujah! Let's know that God is here! Amen! God is here! Amen po ba? Nandito po ang Diyos kasama natin! Amen! Hallelujah! Let's start!
God is fighting for us. In Jesus' name, lahat ng pinagdadaanan natin in Jesus' name. Tandaan ninyo, let's be still and know that He is God. Amen. Hallelujah!
Really, really, how great is thou art. Hallelujah. As we worship the Lord, alalahanin po natin kung gaano siya kadakila. Minsan baka nakakalimutan po natin yun. Let this song be a reminder to us how great is our Lord. Hallelujah. Yes, Father. Yes, Lord. Oh, Lord, my God. Oh, Lord, my God. When I'm in your
voice. Let's use our voice. Hallelujah. Listen again. Then sings my soul. Sings my soul. Return to your rest, O my soul. Because your God held you, dealt with you bountifully. Psalms 116, verse 7. Hallelujah. Lord, then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. We worship you, Father. You are our majesty. We are amazed of who you are. Thank you for what you've done in our life. Hallelujah. Yes, Lord. Fall from your throne. Hallelujah. Majesty. Worship His majesty. Unto
na kapatid mo at minamahal bilang isang pamilya sa Panginoong Jesus. Amen! Hallelujah! Sabi mo, God is here! Let's rejoice! Hallelujah! Rest your soul! Because God dealt with you bountifully! Hallelujah! Yes, Lord! Amen. Napagpala po ba ang lahat? Amen. O ngayon po, sino po ang unang maghahayag ng kabutihan na ginawa sa kanya ng Diyos? Sino po ang mauna? Meron po ba? O yun, si ate, si nanay. Ate, nanay. Bati lang ba? Yes, good morning po sa inyo lahat. Hallelujah. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Umiiyak ako kanina habang kinakanta yung Majesty at saka yung
napatunayan sa akin ni Lord kasi nangyari sa amin kagabi ng kapatid ko. Kasi yung kapatid ko, galing US, dumating siya yung 29 ng October. Doon siya natulog sa bahay kasi doon dapat siya matutulog sa Tagaytay sa hotel at tinutuluyan niya. Kaso sabi niya, boring. Tapos doon siya natulog sa bahay. Kagabi, hindi pa ako natutulog. 11:30 ako natulog. Kasi nga, naglinis ako ng kwarto ko kasi nahanap ng kuya ko yung mga gamit na gagamitin niya sa bahay niya kasi nagpapagawa siya sa Tagaytay. 11:30 matutulog na ako, pero bago ako matulog, binabasa ko yung Psalm 91. Tapos nagpipray ako. Patulog na ako ng alas 12. Ang kuya ko kasi maagang natulog, alas 8:30 pa lang natulog na. Ngayon hindi ako makatulog. Sabi ko, bakit kaya? Palabas-labas ako, naligo na ako. Yung tapos na ako magdasal, pahiga na ako, may naririnig akong sumisigaw sa kabilang kwarto. Sa kabila, nung sa master bedroom ng nanay ko, doon kasi natutulog ang kuya ko, yung galing US. Pinapakinggan ko ano yung nagsisigaw siya. Sabi ko, hindi naman siya yung, pero ang sinisig niya, I rebuke you. In Jesus' name, nag-intercede siya. Ang tagal, grabe, siguro ilang oras inabot. Sabi ko, ang tagal. Tapos sinasabayan ko ng prayer. Sabi ko, bakit kaya ano nangyari? Siguro natapos ang kuya ko mga alas 2. Hindi na siya nakatulog. Gising siya pero, hindi siya nakatulog pero nagpipray siya tuloy-tuloy. Pero ako sabi ko, parang inaantok na ako. Pero nagising ako ng alas 3. Natulog na ako ng alas 2. Alas 4 nagising ako, sabi ko magluluto na ako kasi kuya ko mag-aalmusal. Ngayon lumabas ang kuya ko, sabi niya, sabi niya, hindi ko alam anong nangyari sa akin. Sabi ko, bakit kuya? Kuya Rod, sabi ko, grabe, hindi ko alam anong ginawa sa akin ng Holy Spirit. Sabi ko, bakit? Meron daw demons. Totoo yun, dahil di ba kahapon to, yung araw ng mga patay. Kasi nagkaroon pa ng celebration doon sa lugar namin, pero hindi ako sumama kasi nga, alam kong ano yun eh. Hindi, sabi ko, anong nangyari Kuya Rod? Sabi niya, alam mo, grabing ginawa sa akin ng Holy Spirit, hindi ako pinatulog. Talagang, narinig ko talaga, sumisigaw siya, sabi ko, hindi kayo magising ang mga kapitbahay, pero sabi ko, kay Lord naman yun. Tapos yung nagising siya, alas 4, nagising na rin ako. Sabi ko, Kuya Rod, siya na mismo nag-open sa akin, ano nangyari? Sabi niya, grabing nangyari sa akin, ginawa sa akin ng Holy Spirit. Nakakita siya, nakaramdam siya ng demon sa kabilang bahay. Sa bubungan ng kuya ko. Talagang bad spirit, talagang grabe. Inilalabanan niya. Grabe yung sigaw ng kuya ko kabi. Kala ko, sabi ko, ano kayo nangyari? Gusto kong pasok, pero nag-i-intercede siya. Kinuwento niya sa akin. Sabi niya, ano bang meron siya sa kabila, sa kuya ko nga, kasi kapitbahay ko lang yung kuya ko eh. Sabi ko, bakit? Grabing ginawa sa akin ng Holy Spirit. May nakalagay, may nakita raw siya doon, demons. Sabi niya. Sabi ko, ha? Oo, grabe. Kaya pumasok siya sa kwarto, tapos nag-intercede siya. Ang grabe yung sigaw niya kagabi. Sabi ko, thank you Lord. Sabi ko, kung ako yan, hindi ko siguro, pero sabi ko, sinasabayan ko ng prayer habang nag-intercede siya. Kaya dapat kasama ko siya magsisimba ngayon kasi yun ang pangako niya. Pero hindi siya nakapagsimba kasi antok na antok daw siya. Hanggang ngayon gising siya. Hanggang ngayon ando siya sa bahay. Nung parang nililibang niya yung sarili niya kasi nga, hindi niya malimutan yung nangyari kagabi. Kaya sabi ko, thank you. Sabi ko, talagang pinatunayan talaga ng Lord yung bahay ko na talagang ginagamit namin para sa Bible study. Talagang kahit anong mga bad spirit, hindi talaga mo papasukin ka ba sa babalutan ka ng blood ng Panginoon. Kaya sabi ko, thank you Lord. Kaya sabi ko, ano nangyari Kuya Rod? Nawala talagang, sabi napaka-powerful talaga kapag nag-i-intercessory ka, tsaka yung prayer. Sabi niya, nawala, kasi grabing nagsisigaw siya kagabi. Sigaw siya ng sigaw. Kaya sabi ko, thank you Lord. Sabi ko, buti andyan yung kuya ko. Ako naman nakikipagsabayan rin ako ng prayer. Nagre-rebuke din ako. Kaya sabi ko, thank you kay Lord. Talagang binabantayan kami ng Panginoon.
iniingatan ako tsaka yung bahay. Kaya sabi ko, Lord, napakabuti mo talagang, napaka-powerful mo, at saka talagang hindi mo ipinahintulutan na yung bahay ko ay pasukin ng mga bad spirit, ng kung sino-sino. Talagang iningatan niya. Kasi ang bahay ko, tsaka yung bahay ng kuya ko magkatabi lang. Kapitbahay ko kasing kuya ko eh. Kaya sabi ko, thank you Lord, nakapakabuti mo. Kaya pinupuri ko ang Panginoon. Thank you Lord. Amen. Yun po yung minsan, no, yung panliling lang po ng kaaway. Pero totoo po yun, dapat po lagi po tayong magpabalot ng dugo ng ating Panginoong Yesus nang hindi po tayo talaga malapitan. Wala po siyang kapangyarihan para galawin po tayo. Amen po. Amen. Kaya sino po, next po, sino po ang susunod? Sino po? Tuturo. Ay, si Kuya Justin. Ito po. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon kasi yung mga hindi mo naman hinihiling po, idinaragdag niya na lang po talaga. Kumbaga po, nabasa ko rin sa Bible, sabi din ng magulang ko na kapag inuna mo siya, lahat ng bagay susunod na lang. Yung simula nung nag-ano kay pastor, parang may kapayapaan akong naramdaman talaga. Tapos, hindi ko ma-explain yung kapayapaan na naramdaman ko. Kaya, ayun, salamat po sa Panginoon. Tunay nga po, no, ang Panginoon ang nabibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya patuloy lang po, kung patuloy po tayong susunod sa ating Panginoon, pati yung mga hindi natin, pati po yung mga nakakalimutan natin hingi sa Panginoon, siya na po ang bahala magdagdag nun. Amen po. Amen. Kaya, sa Diyos po ang puriya, palakpakan po natin ng Panginoon dahil napakabuti po ng Panginoon. Next, sino pa po? Ay, ito si ate. Si ate Nick. Ayan. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon talaga sa pagpapahintulot niya na makasama po ko sa Quezon Province. Grabe. Salamat po talaga kay Lord sa kapayapaan at kapahingahan na binigay ng Panginoon. Pero hindi lang po kami nagpahinga doon. Pero hindi. Mas masaya po ang pahinga sa presensya ng Diyos. Kaya natutuwa po ako na sa paggamit ng Panginoon sa akin doon sa mga bata doon. Nakikita ko yung gutom ng mga batang doon. Yung mga bata doon, kailangan po talaga ng tatayo po talaga at mag-aalaga sa kanila. Dahil sila po ay kasama rin sa tinawag ng ating Diyos at gustong maligtas ang ating Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Kaya salamat po sa Panginoon sa pag-iingat din po talaga and sa mga tinuro niya rin po sa akin during those times po na nandoon ako. And yeah, nakita ko po ang katapatan ng Lord kasi nga po, may point din po kasi na napapaisip ako, halimbawa yung mga kasama kong gumraduate, lahat po sila pumasok agad sa school. So, makikita mo my days nila, ganyan, nasa school sila. Pero ako po kasi, freelancer lang po ako. Like, tutoring po. Pero salamat sa Panginoon, pinakita niya sa akin na napakabuti niya po sa buhay ko. At least, mas madami po akong time talaga kung may papagawa ang Lord. Coach. May oras po tayo para sa Panginoon. Yun po yung pinapakita sa akin ng Lord. At yung napakataas, hindi mo mataas. Yung dati kong pangarap, ngayon, pag iniisip ko po siya, parang hindi po ako magiging masaya. Ang Lord po talaga yung nagbabago po sa bawat isa sa atin, even the desires. Nakikita ko po ang pagkilos ng Panginoon. At patuloy po na magtitiwala sa kung ano pong plano ng Lord. At sa bawat isa rin po, patuloy tayong magtiwala sa ating Diyos. And always remember that those who wait on the Lord will renew their strength. Parang hindi ka napapagod. Napapagod ka, kaya magre-renew ng strength kung tayo ay magtitiwala sa Panginoon. Kaya salamat. Marami akong kasasabihin. Hindi ko alam paano sabihin. Alas na lang po pala sa kapatid ko pong si Vlady. Kasi po, nangyari po sa kanya, nangyari sa kapatid ko, sumakit din po yung tenga niya. Hindi ko po talaga alam kung anong cause po nun. During the time, devotion time ko po talaga nung time na yun, tapos pagising niya, iyak po siya ng iyak talaga. Kaya ayun, dahil dati naranasan ko na, ngayon, alam ko na gagawin.
prayer. Kaya diretso po kami sa prayer po talaga pinag-pray inumin niya. Pero ayaw niya pong inumin yung mefenamic. Eh yun po kasi pinainom ko nun kay Lindsay. Pero alam niyo pa po ba, grabe ang amazing ng Lord. Kahit ako na-amaze po sa kanya. Kasi hindi po mefenamic ang ininom niya. Ang ininom niya po, Simdex. Kasi ayaw niya yung mefenamic kasi may ubot sipon din siya. Pero wow, pinatunayan ng Lord na hindi yung gamot na yun ang magpapagaling sa iyo o magpapagaling sa kanya, kundi ang Diyos. Sinearch ko pa po kung i-effect ba siya agad. Hindi po pala. Pero bakit dito tumigil na to sa pag-iyak? Kaya sa Diyos po, ang Diyos po talaga ang nagpagaling sa kapatid ko. And kahit ako, na-amaze po sa bagay na yun. Na-amaze ako dahil alam ko, hindi yung gamot, hindi ang sino man, kundi ang Diyos ang gumagawa sa bawat isa sa atin. Kaya sa Diyos po talaga ang kapurihan. Amen. Amen. Talagang napakabuti po ng Diyos, no? Talagang bibigyan po tayo ng kalakasan upang magampanan po natin ang mga inuutos po sa atin ng Panginoon. At wala pong imposible sa ating Panginoon, no? Ang Diyos ang ating dakilang manggagamot. Kaya salamat sa Panginoon. Ngayon po, kung wala na po, tinatawagan na po natin ang maghahayag ng salita ng Diyos, si Pastor Nonon. Palakpakan po natin. Praise the Lord. Sa Panginoon po ang kapurihan dahil alam natin na ang Diyos ay parating kumikilos at parating gumagawa ng mga dakilang bagay sa buhay natin. Amen mga kapatid? At sa umagang ito ay alalahanin natin yung inawit natin kanina, yung mga salita po roon na Panginoon, buksan niyo po ang aming mga puso upang kayo ay aming makilala. Buksan niyo po ang aming mga pandinig upang kami makarinig mula sa inyo. Buksan niyo ang aming mga mata upang makita po namin kayo. Ganun po ba ang ating hangarin sa umagang ito? Amen. Na tayo po ay makatanggap muli ng spiritual na pagpapala mula sa ating Panginoon. Natin pong patuloy na maranasan ang presensya niya. Dahil wala na po talaga tayong ibang kailangan kundi patuloy nating madama at ating pong maranasan ang pag-ibig, ang presensya ng ating Panginoon. So tayo pong lahat, tayo po ba ay handa na makinig ng salita ng Diyos? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po ay manalangin. O aming Ama, maraming salamat po muli sa umagang ito na sa biyaya po ninyo. Tilulong niyo po kami, O Diyos, na makarating sa iyong banal na gawain. Dahil sabi niyo nga, Panginoon, wag po namin itong kaligtaan. Lalo na ngayon na alam naming nalalapit na ang iyong pagdating. Panginoon, alam po namin na kayo ang naglagay ng hangarin na yan sa puso namin at nagbigay sa amin ng kakayanan na magawa ito. Katulad din ay iba pang bagay na inyong pinagagawa sa amin. Kaya Panginoon, sa umagang ito muli, dalangin ko, Ama, na kayo ang magpahayag sa bawat isa. Kayo, Panginoon, ang umabot din sa bawat isa dahil kayo ang mas nakakilala po sa amin. Alam niyo po, Panginoon, kung ano po ang aming mga pasaning dinadala. Alam niyo po kung sino man po sa amin ngayon ang napapagal, nabibigatan sa aming mga pasanin. At sabi niyo nga, lumapit kami sa inyo at kami inyong pagpapahingahin. I pray, Lord, na kayo po ay mag-minister sa bawat isa sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu at sa pamamagitan po ng iyong salita na aming mapapakinggan. At gamitin niyo lamang po ang iyong lingkod na maghatid ng salita na nais niyo pong sabihin sa bawat sa po sa amin. Tayo kailangan po ang may taas, kailangan po ang makita ng bawat sa po sa amin, at kailangan po ang tunay, Panginoon, na pakanasain ang bawat isa. Salamat po, Ama. At sa sandaling ito, Lord, ay amin na pong ibinabalik sa inyo ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. At ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Mari po kayong mahupo, mga kapatid. Bago ko po ipagpatuloy ang ating mensahe, gusto ko lang pong ipaalam sa ating lahat na ito pong araw na ito ay isang espesyal na araw para
sa ating mga Kristiyano, lalo na po para sa mga kapatid po natin na nasa mga tinatawag na mga persecuted countries, yung mga kung saan nakaranas po sila ng matinding pag-uusig. Dahil ito pong araw po na ito ay kinilala bilang International Day of Prayer for the Persecuted Church. No? Every November po yan. Ito po ay pinapangunahan ng isang Christian organization, yung Open Doors. Ako lang kung narinig niyo na po yun, pero early, alam niyo mga kapatid, early pa sa life ng ating church ay isa na po yan sa parati namin pinagpipray. Yung mga kapatiran nating pinag-uusig. Dati nga, ang ginagawa pa namin, nakatanggap kami ng mga tapes, cassette tapes sa Open Doors. Kinukwento doon yung kalagayan ng mga kapatiran natin sa iba't ibang lugar at pinagpipray po natin yan. So, ngayong umaga, ang gusto ko lang po na ipaalam sa inyo, alam niyo kasi nasa Bible po kasi yan Sa Hebrews chapter 13 verse 3, kung babasahin po natin, sabi doon, alalahanin natin yung mga nasa kulungan. At alalahanin natin yung mga kapatiran nating maltreated. No? Sila ay naghihirap dahil sa hindi magandang trato ng iba sa kanila. At meron yung isang verse sa Revelation chapter 3 verse 2, at ito yung pinaka-key verse nung Open Doors. Yung strengthen what remains. Palakasin natin ang mga yung nananatili pa. At siguro, maiksi lang naman ito. Gusto ko lang ipaalam sa inyo mga kapatid na isa sa ipag-pray natin ay yung mga kapatiran natin sa China. No? Bakit? Ngayon po kasi, mas tumitindi po ang persecution sa China. Nagkakaroon po sila ng crackdown na tinatawag. At ang tinatarget po nila ng mga authorities sa China, yung pong mga malalaking mga churches, yung mga tinatawag na underground church. Kasi alam niyo sa China, merong tinatawag na official churches, yun yung mga simbahan na nagpaparehistro sa gobyerno, pero merong mga ayaw magparehistro dahil pag nagparehistro sa gobyerno, kahit paano kinokontrol ka ng gobyerno. Alam naman natin ang China po hanggang ngayon, communist pa rin yan. Kahit sabihin nating lumalago ang ekonomiya nila. Gusto ko lang ipaalam na isa sa malaking underground church sa China, yung Zion Church, na meron po silang online ministry. Sila po ay talagang ang ginawa po ay pinuntahan ng mga authorities ng China yung pinaka-church na kung saan nagkakatipon yung mga kapatiran at dinakip nila ang mga pastor at yung pong mga workers doon sa church na yon. No? Pero meron na yatang nakalaya, pero meron pang marami na nakakulong. Yung sa church na yon, member ng church na yung Zion Church. So nakatanggap lang po ako ng prayer request na ipag-pray po natin yung ilang mga bagay. So siguro pwede bang tumuyo lang po tayo at gusto ko lang na pangunahan tayo sa panalangin para sa mga kapatiran natin sa China. Hindi lang po sa Zion Church, maging doon sa pangkalahatan ng mga kapatiran natin sa China. Sige tayo manalangin. O aming Ama, muli po kami lumalapit sa inyo at inaalala po namin ang mga kapatiran namin na nasa mapanganib na sitwasyon dahil sila po ay nakakaranas ng matinding pag-uusig mula sa kanilang pamahalaan, katulad po ng mga kapatiran namin ngayon sa China. Panginoon, dalangin po namin ang iyong pag-iingat sa lahat ng mga pastor, mga preacher, mga workers na nakakulong ngayon dahil sa kanilang pananampalataya. O God, dalangin po namin na sila ay ilayo nyo mula sa anumang kapahamakan at maranasan po nila ang inyo pong makapangyarihang presensya kahit doon sa kulungan. Dinadalangin po namin yung mga pamilya nila
Dahil nalaman namin na kahit yung mga bahay po nila ay pinasasara, kaya dalangin po namin na sila po inyong aliwin at inyo pong ipagkaloob ang kanilang mga pangailangan. Lord, you would supply their needs in the name of Jesus. At dinadalayan po namin ang pag-iingat nyo at karunungan doon sa mga abogado na kumakatawan sa mga nakakulong. Ilayo nyo rin po sila sa anumang kapahamakan. And we also pray, O God, sa financial provision nyo sa mga kapatiran namin dahil hindi lamang po ang Zion Church ang inaatake, maging iba pang mga kongregasyon. Kayo po, Panginoon, ang tumugon din sa kanilang mga pangailangan. Bigyan niyo po, O Diyos, ng karunungan at katapangan ang lahat ng mga lingkod po ninyo sa iba't ibang mga kongregasyon sa China. Adalayan po namin, O Diyos, ang pananampalataya at kapayapaan na ipagkaloob niyo sa mga kapatiran namin doon sa China. At maging, Lord, we pray for revival sa inyong iglesia doon sa China. Na itong mga pag-uusig na ito, itong mga paghihirap na ito, ay magdulot ng awakening, ng pagbangong espiritual at pagkakaisa sa mga kapatiran namin. O aming Panginoon, kayo na po ang pumuno sa kakulangan ng dalangin ito at alam po namin, O Diyos, na kayo kumikilos bilang tugon sa aming panalangin. Salamat po, Ama. Ito lang po ang aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen, Amen. Praise God. Praise God. Alam niyo po, pag may dumadalaw sa mga kapatiran natin na sa mga persecuted countries at tinatanong, ano bang kailangan ninyo? Paano ba kami makatulong sa inyo? Alam niyo, parati nilang sinasabi, prayer. Prayer. Panalangin. So, wag po natin silang kalilimutan. So, ngayong umaga, gusto ko lang pong ituloy at tapusin, okay, ang ating series ng message na pinagbatang Joseph from the pit to the palace. From clay to pot. Okay? So, sisikamin ko po talaga dahil meron pa tayong communion mamaya. So, kung kayo po ay nakasunod sa ating mensahe, nandun na po tayo sa yugto sa buhay ni Jose na siya ay naging prime minister. Siya ang pumapangalawa sa Pharaoh. No? Sa bansa ng Egypt. At alam nyo, sabi nga natin, siya ay makapangyarihan, pero ang maganda kay Jose, siya ay responsible. Siya ay mapagkakatiwalaan. No? Hindi po siya corrupt. Tulad ng ibang mga makapangyarihan, sila ay natatangay sa tukso ng kapangyarihan, ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang impluensya para sila ay mag-gain, sila ay makinabang. Pero hindi ganoon si Jose. At actually, itong huling bahagi na to sa buhay ni Jose ay talagang, sabihin natin, napakaganda ng pagtatapos. Maganda yung ending. No? Naalala ko tuloy si Pastor Joey Umali. Kilala niyo po si Pastor Joey Umali? Narinig na po siya. No? Actually, kasama ko siya dati sa board ng isang alliance sa mga Christian agencies. At kilala ko siya personally. Naalala ko yung sabi ni Pastor Joey. Nung siya daw po ay hindi pa Kristiyano, nagsusulat daw siya ng mga kwento, ng mga short stories. Pero kalimitan yung mga kwentong sinusulat niya, ang katapos-tapusan ay isang trahedya. Ibig sabihin, malungkot yung ending ng kanyang mga kwento. Nung time na yun, hindi pa siya Kristiyano. Actually, komunista siya. Komunista siya. At kaya pala niya sinusulat yon dahil gusto niya na yung mga tao na nakabasa ng kwento niya, magkakaroon ng parang sense of desperation. No, parang mawalan sila ng pag-asa, no? At parang bunga na rin ng yung kanyang hangarin na mapaniwala yung mga tao na talagang walang Diyos. No? Sabi nga niya na
na binanggit pa nga niya sa isang libro niya, yung si Shakespeare. Kilala niyo ba si Shakespeare? Narinig niya? No? Si Shakespeare ay gumagawa rin ng mga kwento na mga tragedy na tinatawag. At meron siyang isang kilalang kwento, at yan yung Romeo and Juliet. No? Alam niyo ba yung kwento ni Romeo and Juliet? Sa kahuli-hulihan, nagpakamatay yung dalawa ba? No? So, namatay si Romeo at Juliet. Okay? So, pero nung na-born again na si Reverend Joey Umali, hindi na siya nagsusulat ng mga ganon. Yung mga kwentong balungkot, yung dulo, di ba? Sumusulat na siya para magbigay ng pag-asa sa mga kanyang tagabasa. Dahil, alam niyo po, pag nakilala na natin ang Panginoon, talagang kahit ang buhay natin ay, sabihin natin may kaguluhan o merong kalungkutan, pero ang kauwian pa rin yan ay maganda dahil ang Diyos ay may magandang plano sa buhay natin. Amen, mga kapatid? Amen? Kaya ako ito nabanggit dahil, di ba, ang buhay ni Jose talagang sunod-sunod na pagsubok. Siya ay kinainggitan, siya ay nagplano yung mga kapatid niya para siya ipatayin, hanggang sa siya ay ibinenta, nakarating siya sa Egypt, nung siya ay nagtrabaho ron, siya ay pinaghinalaan, siya ay pinakulong. At nakita natin nung nakaraan na meron lang palang plano ang Diyos para sa kanya. At siya ay dumating sa punto na siya ay pinalaya mismo ni Paraon at siya ngayon ay naging second in command. Nasabi natin na isa pang katangian ni Jose ay siya ay mahabagin. He is compassionate. Siya ay mahabagin una sa mga taga-Ehipto at yung ibang mga tao sa ibang bansa dahil nung dumating na yung nagsimula na yung 7 taon ng taggutom, hindi pinagkait ni Jose yung mga naani nila nung unang 7 taon ng kasaganaan. At maraming mga tao ang nagpunta sa Ehipto dahil nakaranas nga sila ng tagutom. At isa na nga sa grupo ng mga tao na nagpunta ron ay ang mga kapatid ni Jose. Okay? So, ayan. Alam, medyo maraming detalye sa kwento na to, pero tinignan ko na lang kung ano yung pwede nating basahin. Sabi natin na si Jose ay mayroong awa sa kanyang mga kapatid. No? Actually, marami nagsasabi na at this point, nung nakaharap na ni Jose ang kanyang mga kapatid, naroon na ang pagpapatawad sa puso ni Jose. Kaya maring pag binasa natin yung mga ginawa ni Jose nung nakita yung mga kapatid niya, maring isipin natin na nagpatawad na ba siya? No? Bakit pinakulong niya yung mga kapatid niya? Pero may mga dahilan po yan, mga kapatid. Sabi natin, una, sinikap niya na buhayin yung memorya ng kanyang mga kapatid sa kanilang nagawang kasalanan para makita niya kung talagang na-realize na ba nila yung kanilang pagkakamali. Okay? So, paano niya ginawa yun? Nung nakita niya yung kanyang mga kapatid, sabi rito sa Genesis chapter 42, babasahin ko na lang po sa Tagalog, kasi ipa-flash naman yung mga English na verse. Sa verse 9. Sabi niya, no, di ba, nakita niya yung mga kapatid niya, pero hindi siya nakilala. Dahil, siyempre, na siya, yung ilang taon na yung lumipas. Ilang taon nang lumipas. Binenta siya 17 years old. Naging prime minister siya 30 years old.
So 13 years old 13 years ang lumipas. At syempre, iba na yung itsura niya at marunong rin siya magsalita ng lingwahe ng mga Egyptian. So hindi siya nagsalita ng Hebreo, makikilala siya noon. Nagsalita siya through an interpreter. At itong sabi niya sa kanya mga kapatid, nung nakita niya sila, sabi sa verse 9, sabi, naalala niya ang kanyang mga panaginip tungkol sa kanila, kaya sinabi niya, kayo'y mga espiya at naparito kayo upang maniktik. Hindi ba? Okay? Alam, may dahilan pala kaya sinabi niya yon. Dahil nung bata pa si Jose, yon ang isip ng kanyang mga kapatid sa kanya. Na siya ay nag-i-espiya sa kanila. Naalala niyo? Nung bata pa si Jose, parati siyang yung tinitingnan yung mga kapatid niya, tapos kung meron siyang makitang di maganda, nagsusumbong siya. Di ba? Okay. Siya yung espiya siya. At ang isang tawag ng kanyang mga kapatid sa kanya ay the dreamer. Alam niyo ba, tinawagan talaga siyang the dreamer? No? Si Jose ay, dahil siya ay nakapanaginip. No? At sa mga sandaling ito, nagaganap na yung panaginip niya. Di ba? Sa panaginip, nakita niya mga kapatid niya, ay yung mga uhay ba yun na yumuyukod sa kanya sa isang uhay na siya yon, di ba? Ayun, yumuyukod na yung mga kapatid niya sa kanya. Okay? Pero alam niyo, hindi lang si Jose ang pwede bigyan ni Lord ng panaginip. Tayo ay pwede rin bigyan ni Lord ng panaginip. Pwede rin tayong maging dreamer. Amen? Pero dreamer hindi sleeper. Baka meron sa inyo ngayon na, tingnan niyo ang katabi niyo, baka nananaginip na sila. Okay. Okay. Sige. Yan. Dreamer hindi sleeper. So, sa verse 21, sabi rito, pagkatapos, pinakulong sila ni Jose. At ewan ko lang kung paano nalaman ni Jose ito, pero maaring yung mga nagbabantay sa kanya mga kapatid, medyo siguro sinabihan niya, kung ano yung pinag-uusapan nila, ipaalam niyo sa akin. Di ba? Paano kasi naisulat dito, nung sila'y nakakulong, sabi ng kanyang mga kapatid, verse 21, nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmakaawa. Kaya tayo naman ngayon ay nasa kagipitan. Alam niyo yung pinapakita noon? Na-realize na nila na mali yung ginawa nila sa kanilang kapatid. At itong nangyayari sa kanila ngayon ay maaring bunga ng kanilang kasalanan. Amen? No? Pero hindi naman sila pinatagal ni Jose na nakulong. I think 3 araw lang yon at pinakawalan sila. Pero isa sa kanya mga kapatid ay naiwan. Sino yung naiwan? Hindi yung bunso. Hindi pa nila kasama yung bunso Si Ruben yata naiwan. Okay? Habang yung kaya mga kapatid, umuwi na. At habang sila yung naglalakbay pa uwi, tinitingnan nila yung mga gamit nila, napansin nila. Sabi sa verse 25. Dahil inuutos ni Jose na sidla ng trigo ang kanilang mga sako at ilagay doon ang salaping ibinayad nila. At pinabigyan pa sila ng makakain habang daan. At nasunod ng lahat ang inuutos ni Jose. Tingnan yung ginawa ni Jose. Yung bayad nila, pinalagay sa kanilang mga yung mga pinaglagyan ng trigo. No? At binigyan pa sila ng pagkain. Okay? Hindi ba kabutihan 'yon? Amen, mga kapatid? Natanong ko rin sarili ko, bakit kaya ganito na ang naniwala naman ako na dumating din kay Jose yung nagkaroon siya talaga ng sama ng loob sa kanya mga kapatid. No, hindi tao rin naman siya. Pero marahil nung siya ay nasa
yung mga sitwasyon, katulad na siya nakakulong, at nakita niya yung kabutihan ng Diyos sa kanya, maring yun ang, at lalo na siya nakalaya na, maring yun ay tumulong sa kanya para talagang isuko na niya yung anumang sama ng loob niya sa mga kapatid niya. Dahil nakikita niya rin yung kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Alam mo, kaya naman tayo talaga nakapagpatawad dahil nakikita natin kung gaano kalaki din ang pagpapatawad ng Diyos sa atin. Amen? Di ba sabi sa Efeso 4:32, sabi ron, forgive as the Lord has forgiven you. Magpatawad tayo tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. So maring nakita talaga ni Jose yun, kaya sa puntong ito, I believe, nandun na yung pagpapatawad niya sa kanyang mga kapatid. Pero hindi mo na siya nagpakilala. No? Meron pa siyang mga pinaplano. Okay? So ano yung nangyari? So, umuwi na yung mga kapatid niya, kinuwento nila sa tatay nila, at basta ang bili ni Jose ganito, para patunayan nyo na totoo yung sinasabi ninyo, bumalik kayo rito, dalhin nyo yung bunso nyong kapatid. Nang sinabi nila yung kay Jacob, pumayag ba si Jacob? Hindi. Bakit? Ang isip ni Jacob, nawala na nga si Jose. Tapos baka ngayon mawala pa si Benjamin. Kaya, hindi pwede. Hindi ako papayag, sabi ng tatay. Hanggang sa dumating yung punto, yung sandali na naubusan na uli sila ng pagkain. Di ba? Okay. Siyempre, wala sila makain. So sabi nila sa tatay nila, sa sarili ko ng salita, wala na tayong makakain, kailangan kami bumalik sa Ehipto. Sabi ng isang anak niya, ako na ang magagarantiya. No, kung ano man may masamang mayari kay Benjamin, ako ang mananagot. Pumayag na rin si Jacob. So nung bumalik sila sa Ehipto, anong nangyari? Pinakita pa rin ni Jose yung kanyang kabutihan sa kanyang mga kapatid dahil nung sila'y bumalik, alam niyo ba na ang mga kapatid niya ay tinanggap niya sa kanyang palasyo? Alam niyo ba yun? Mabasa natin yun sa chapter 43, verses 1 to 34. At siguro basahin ko lang yung verses 33 and 34. No? Sa chapter 43. Kasi ito ang ginawa ni Jose. Actually, sinabi pala, pagbalik ng mga kapatid niya, siyempre, nag-aalala sila dahil, di ba, so binalik nila yung bayad na yung binayad nila na nakita nila sa mga lalagyan nila. No? Ano sabi ng katiwala ni Jose? Hindi sa inyo yan. Baka bigay talaga ng Diyos niyo yan sa inyo. Di ba? Gusto ko lang sa ibalik. No? At sabi rito sa verse 33 ng chapter 43. Yeah, andyan naman, pero sa Tagalog ko babasahin. Okay. Si Jose ipinaghaing mag-isa sa isang mesa at ang kanyang mga kapatid ay sa ibang mesa. Magkakasalo naman ng mga Ehipsyo sapagkat ikinahiya nilang makasalo ang mga Hebreo. Kaharap ni Jose ang kanyang mga kapatid na sunod-sunod ang pagkakaupo ayon sa gulang at nagkatingin sila at takang-taka sa gayong pagkakaayos ng kanilang upo. Okay. Pinaupo sila by age. No? By age. So nagtataka yung mga kapatid na, paano? Pinaupo tayo mula sa parang yung laro, di ba? Okay, group yourselves according to age. Yun ang nangyari, pinaupo sila according to age. No? Ang paliwanag dyan, kasi maring parang may paliwanag doon yung si Jose kasi ay maring may mga pamamaraan para malaman yung mga bagay-bagay, ganyan. Pero ang totoo, kilala talaga sila ni Jose. Di ba? So, pinakain sila. At pagkatapos sila kumain, syempre, nung sila'y naglalakbay na pabalik, meron na namang nangyari.
binili ni Jose na yung kanyang ginintoang kopa ay ilagay sa sako ni Benjamin. Di ba? No? So, naglalakbay na sila, tapos biglang may humabol, natauhan ni Jose at sabi, ano tong ginawa niyo sa aking sa aking amo, no? Kinuha niyo pa yung siyempre hindi sila makapaniwala. So, tiningnan yung mga gamit nila, nako, nakita yung kopa doon kay Benjamin. Dahil ang bilin yata, kung kanino makita yon, siya ay ikukulong. Okay? So, yung mga kapatid, balik na naman sa Egypt. Ayan. Pero pagbalik nila sa Egypt, doon na nangyari yung makabagbag damdaming. Mamaya muna. Pasailan yung may layunin si Jose. May layunin siya doon. Ano yung layunin niya? Gusto niyang patunayan kung talaga meron ng pagbabago sa kanyang kapatid. Gusto niyang makita kung anong maging reaksyon nila kung si Benjamin na ang malalagay sa panganib. Gagawin din ba nila yung ginawa nila kay Jose? Na iniligtas nila yung sarili nila at si Jose ay hinayaan nilang mapahamak. Gusto makita ni Jose yan. At nung bumalik ang magkakapatid, anong nangyari? Hindi natin babasahin, Pero sabi rito, sa chapter 44, verse 33. Sabi, ang nagsalita rito si Judah, kung di ako nagkakamali. Siya na yung naging tagapagsalita ng mga magkakapatid. Mahaba yung sinabi niya, pero ito ang sabi niya, isa sa magandang sinabi niya. Sa verse 33, kaya kung papayag po kayo, ako na ang alipinin ninyo sa halip ng aking bunsong kapatid. Pahintulutan niyong isama siya ng iba kong mga kapatid. Kasi piniliwanag niya kay Jose na kung si Benjamin ay hindi babalik sa kanyang ama, baka yon ang maging dahilan ng kamatayan ni Jacob. Kaya itong si Judah ay nagsalita kay Jose. Hindi niya kilala na siya si Jose. Sabi niya, ako na lang ang ikulong ninyo. May pagbabago na? May pagbabago na? Meron na. Kaya lang yung kapatid, naniniwala ako, ang tao, huwag natin isipin na ang tao, ay hindi na magbabago yan. Amen? Maring may naisip tayong tao ngayon na, ay hindi na siguro magbabago yan, tagal-tagal na yung ganyan eh. Diba? Ilang taon na. Diba? Pero habang merong tayong Panginoon, ang tao ay may pag-asang magbago. Amen mga kapatid? Patuloy mo lang siyang ipanalangin kung sino man yan. At tingnan natin kung ano nangyari. Eto na. Chapter 45. Hindi mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod at nang sila na lamang naroon, pinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo. Kaya't ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, sabi niya sa kanyang mga kapatid. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa ba talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanyang narinig. At sila sa kanyang narinig at hindi nakasagot. Sabi doon sa English, they were terrified. Nung nagpakilala ni Jose, ang mga kapatid niya ay natakot. Di ba? Natakot. Bakit? Maring inisip nila, nako, lagot tayo. Yung kapatid natin na ginawa natin masama ngayon, mataas na opisyal na dito sa Ehipto. No, baka anong gawin sa atin? Pero alam niyo, gusto talaga ipakita ni Jose sa kanila na siya ay mahal niya.
Dahil ano sabi niya, verse 4, lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit na sila at nagpatuloy sila ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid ay pinagbili ninyo sa Egypto. So, parang hanggang doon lang tayo. Ako si Jose na pinagbili nyo sa Egypto. Yeah. Ngayon, mananagot kayo. Anong kasunod nun? Sabi ni Jose, ngunit huwag ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Pinauna ako rito ng Diyos, verse 7, upang huwag malipol ang ating lahi. Dinala niya ako rito upang marami ang maligtas. Kaya hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Amen. Meron akong nalaman na, meron ako sa binaba, mahilig ako sa libro, alam niyo naman po yung mga patid, ano? May binabasa akong isang libro na ni R.T. Kendall at nalaman ko na meron pala siyang isang libro tungkol sa pagpapatawad. Yung binabasa akong libro tungkol sa worship. Meron pala siyang libro na Total Forgiveness. At alam niyo, minsan yung mga libro, may mga ano yan, may mga i-copy sa internet, di ba? So, meron palang kopya noon. Dinownload ko. Total Forgiveness. At isa sa halimbawa niya si Jose. Kaya sabi ko rito, when he finally revealed himself to them, he showed them affection. Pero dinagdag ko, hindi lang affection, but also forgiveness. Pagpapatawad. Bakit? Ayaw ni Jose na yung mga kapatid niya ay lalo pang mag-guilty sa ginawa nila. Di ba? Sinabi niya, hindi kayo nagpadala sa akin dito, kundi ang Diyos. Ang Diyos. At okay. At eto pa. Yung sinabi niya sa kanyang mga kapatid na sasabihin nila sa tatay nila ay maingat niyang pinag-isipan niya maigi. Ano yung sinabi niya sa kanyang mga kapatid? Na sasabihin nila sa kanilang ama. Ano yon? Bumalik, verse 9, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita niyo na ako ang pinamamahalan ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin niyong pumarito agad sa lalong madaling panahon. Hindi niya sinabi, sabihin sa ating tatay kung ano talagang ginawa niyo sa akin. Di ba? Hindi na yung sinabi niya, di ba? Sabihin niyo ha, ipaalam niyo talaga, aminin niyo sa tatay natin. No? Maingat pa yung salita niya sa kanyang mga kapatid. Ayaw niyang ipaalam sa tatay nila kung ano talaga nangyari. Basta ang sabihin niyo lang, ako ay narito sa Ehipto at pumunta kayo dito. Dahil nagpatawad na siya. Naunaan niyo mga kapatid? No? At ano pa? He already planned how to provide for them on a long-term basis. Pinlalo niya kung paano sila tutulungan sa mahabang panahon. Verse 10. Doon siya titira sa lupay ng Gosen para mapalapit sa akin ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Doon, mapangmalagaan ko kayo. 5 taon pa ang tagutom at di ko gustong makita ang sino man sa inyo na nagdarahop. Okay? Hindi ko pala binasa, no? Pero gusto kong basahin yung verse 14. Tingnan yung ginawa ni Jose. Umiiyak niyang niyakap si Benjamin. Una niyang niyakap si Benjamin. At ito na may umiiyak ding yumakap kay Jose. Imagine lang yung eksena. Siyempre, natagal sila hindi nagkita.
Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkan ang ibang kapatid. Naalala ko nung ako po'y nagturo niyan tungkol kasi nung pandemic, hindi ko talaga maiwasan na maluha. Kasi ina-imagine ko yung nangyari. No? Yung reunion nila. Amen? No? Sino ba sa inyo ang nakikinig? Nung pandemic kasi sabi ni pastor sa akin, magturo tayo ng devotion araw-araw. At nagturo ako ng devotion araw-araw. Sino sa inyo ang nakikinig ng devotion na yon? Nung pandemic. Okay. Total, ang mensahe natin ay tungkol sa pagpapatawad. Pinapatawad ko na yung mga hindi nakinig. Dahil naaminin ko na, okay, nagtuturo ng devotion noon, tinitin ako kung ilang yung views. Nire-record ko yung views. Meron talaga akong listahan. Ito yung title, ilang yung views. Ina-update ko yon. May mga mensahe na, ang daming views. Pero may mga mensahe, konting-konti. Iisip ko, ba't kaya konting-konti? Pero pinatawad ko na kayo, mga kapatid. Yeah? Kahit ang hirap gumawa ng devotion ng panahong yon. Pero alam niyo, marami akong natutunan nung mga panahon na yon. Naka-save pa lahat ng mga sinulat ko, mga devotional. Anyway, hindi ko talaga maiwasang maluha nung pinabasa ko tong bahaging ito. Imagine niyo, mga kapatid, sa kabila ng ginawa ng kanyang mga kapatid, tinulungan siya ng Panginoon na patawarin, tanggapin, mahalin. Ipadama sa mga kapatid niya na mahal niya sila. Biyaya ng Diyos yon na nagawa ni Jose. Amen, mga kapatid? Pinlano pa niya kung para sila tutulungan. Pinlano na niya na doon sila titira sa Goshen. At nung sila umuwi na, sabi dito sa verses 21 and 22 ng chapter 45, sinunod ng mga anak ni Israel ang utos na ito. Binigyan sila ni Jose ng mga sasakyan. Gayon ang utos na, mali yata yung nabasa ko. Okay. Nung sila pabalik, binigyan pa rin sila ng provision ni Joseph. Pinakahuling magandang katangian ni Jose ay meron siyang pananampalataya sa sovereignty ng Diyos. Binasa na natin kanina magmula verse 5 to 8, yung sinabi niya, hindi kayo ang nagpadala sa akin dito, ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Bagamat talagang naging dahilan sila kaya si Jose nakarating ng Egypt. At hindi maganda ang paraan nila. Pero nakita ni Jose na yun pala ay pamamaraan ng Diyos. Amen? Naniniwala siya na kabay ng Diyos ang kumilos. Na hindi ko sinasabi na ang Diyos ang naglagay ng inggit sa puso ng kanyang mga kapatid. No. Hindi ko sinasabi na ang Diyos ang nag-udyok sa kanyang mga kapatid na siya ay ihulog sa bangin at siya ay ibenta. No. Kasi desisyon nila yon. Pero ibig sabihin, sa kabila ng ginawa nila, kinuha ng Diyos yung mga maling, sabihin natin, hindi magandang desisyon nila at ginawa ng Diyos na merong magandang resulta yon. Nasabi nga dun sa awitin ni Michael W. Smith na pinarinig ko ng minsan, yung sovereign over us. Sabi niya, even what the enemy plans for evil, He turned it for our good. Isipin niya, kahit yung mga pinlano ng kaaway na masama, God turned it for good. Even in the valley, you are faithful. Sabi doon sa lyrics na yon. Yon ang naging susi, kaya napatawad ni Jose ang kanyang mga kapatid at nagkaroon siya ng mabuting pag-uugali tungo sa kanila. Ano bang sovereignty? Sovereignty is, nasa letter D na tayo, yung katangian ng isang leader, no? It is God's supreme and absolute rule and control and authority over this entire universe, including every human being. So pag sabing sovereignty ang Diyos, ito yung
mataas at lubos na paghahari, pagkokontrol, at otoridad ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha. Kasama na ang bawat sa atin. God is sovereign. Amen. God is in control. Kahit sa tingin natin parang things are getting out of control. God is always on His throne. He's still on His throne. And He is in control. Anong masabi natin? Anong stage na ito doon sa buhay ng isang palayok? Ito na yung pulling stage. Kasi makikita natin na pinagkatiwalaan si Jose ng isang malaking responsibilidad doon sa Egypt for 14 years. No? At ito rin firing stage yan. Dahil yung pagharap ni Jose sa kanyang mga kapatid, isang pagsubok yon. Biro mo, maharap mo yung taong gumawa ng masama sa iyo. Ano ang reaksyon mo? At napagtagumpayan ni Jose ang pagsubok na yan. Siguro itong huling bahagi, bibilisan ko na lang, no? Pinakauli, makikita natin yung role ni Joseph as a passionate provider. A passionate provider. I-forward natin yung slides. Yan. Una, siya ang nag-provide para sa kanyang pamilya. Dahil ang ginawa niya, in-arrange niya na makita sila o maharap nila ang paraon at maibigay sa kanila ang lupain ng Goshen. Babasa natin yan. Babasahin ko na rin yung chapter 47, verses 1 and 2. Bilisan na lang to. Isinama ni Jose ang 5 kanyang mga kapatid at nagpunta sa paraon. Sinabi niya, dumating na po ang aking ama at mga kapatid, buhat sa Kanaan, dala ang kanilang mga kawan at lahat ng ari-arian. Naroon po sila ngayon sa Goshen. At iniharap niya sa paraon ang kanyang mga kapatid. At yan sabi ng paraon. Sabi nila, napadako po kami rito sapagkat sa amin sa Kanaan ay wala na kami mapagpastulan. Kung maaari po, doon na ninyo kami patirahin sa lupain ng Goshen. Verse 5, sinabi ni Paraon kay Jose, narito na ang iyong ama at mga kapatid, yamay ikaw ang namamahala sa buong Ehipto, ibigay mo sa kanila ang pinakamainam na lupain. Doon mo sila patirahin sa Goshen. Kung may mapipili kang mahuhusay na pastol, sila ang pamahalain mo sa aking mga kawan. And verse 11 na chapter 47, sa utos si Paraon, ibinigay ni Jose sa kanyang ama at mga kapatid ang pinakamabuting lupain ng Rameses sa bansang Egypt. Okay. Dito pinapakita na isa sa paraan para ating ipakita ang ating paggalang sa ating mga magulang ay kung meron tayong kakayanan pa rin na makatulong sa kanila, tulungan natin sila. Amen, mga kapatid? No? Bagamat mali sa isang magulang na mag-demand ka na sabihin mo sa iyong anak, total malaki ka na, ha? At kaya ka nakarating sa ganyang sitwasyon mo dahil sa tulong ko, anak, suportahan mo ko. Okay. Hindi pwedeng i-demand ng magulang yan. Pero, ang anak ay may responsibilidad. Part of honoring their parents. Kung meron kayong kakayanan na tulungan ng inyong magulang, gawin ninyo. No? Nasa Bible yan eh. Sulat nyo na lang ito. Mark chapter 7, verses 11 to 13. Ito yung pinagsabihan ni Lord yung mga Hudyo na iniiwasan nila yung ganong responsibilidad. Sinasabi nila, itong pera na to, nakalaan na to sa Diyos. Kaya excuse para hindi tumulong sa magulang. Pinagsabihan sila ni Lord doon. 1 Timothy chapter 5 verse 4. Na kung ikaw ay may magulang na, lalo na kung balo ang iyong magulang, may responsibilidad ka na suportahan, to care for your widowed parent.
1 Timothy chapter 5 verse 4. So, pangalawa, nagbigay si Jose na makakain nila. Sabi sa verse 12, ang buong sambayan ni Jacob hanggang sa kaliit-liitan ay kinalingan ni Jose. Chapter 50 verse 21. Okay, hindi natin basahin yon. Pero ito pinakamahalaga sa lahat. Nagbigay siya ng katiyakan ng kanyang patuloy na pagpapatawad. Bakit? Ano nangyari? Nung namatay na si Jacob, kinabahan ang mga kapatid ni Jose. Naisip nila, dahil baka patay na ang ating tatay, gaganti na siya sa amin. Di ba? So, ang sinabi ng mga kapatid niya, mabasa natin sa chapter 50, verse 15 to 20, pero basahin ko na lang ang chapter 19 to 21 dahil wala tayong oras. Actually, medyo gumawa yata ng kwento yung mga kapatid. Sabi nila, alam mo, Jose, nung buhay pa ang ating ama, ang sabi niya, sabihin daw namin sa iyo na pag siya'y wala na, maraming sabi na gawa-gawa lang nila yon. Kasi bakit pa sasabihin ni Jacob sa kanyang mga kapatid? Eh di sana dumirekta na si Jacob kay Jose, di ba? Kasi natatakot nga sila. Pero ito ngayon ang sabi ni Jose. Sabi sa verse 19, ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot, hindi ko kayo pagigantihin. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, ngunit ipinahintulot yun ng Diyos para sa kabutihan. At dahil doon naligtas ang marami. Kaya, huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. At pagkarinig niyo, napanatag ang kanilang kalooban. Mga kapatid, alam niyo po, ang tunay na pagpapatawad ay, o kaya, total forgiveness is a lifelong commitment. Pag nagpatawad, hindi yung may mag-asawa, sabi nung asawang asawang babae. Sabi, kasi hindi na naman naging, nung nakarang araw, nagkaayusan sila. At sabi nung asawang lalaki, o sige, pinatatawad na kita. Eh, nung pangalawang araw, sabi nung asawang babae, o bakit gano'n na naman ang trato mo sa akin? Akala ko ba, pinatawad mo na ako. Sabi ng asawang lalaki, kahapon yun. Okay. Kahapon yun, ngayon, ibang usapan. Hindi pwedeng gano'n sa pagpapatawad. Hindi pwedeng hanggang kahapon lang. Kailangan tuloy-tuloy ang pagpapatawad. Amen, mga kapatid? Iyon ang pinakita ni Jose. At siyempre, hindi lang nag-provide si Jose para sa kanyang pamilya, para sa buong Ehipto at sa buong Kanaan. Ito na ang stage na si Jose ay isa ng magandang palayok. Kasi na-reach na yung stage na talagang hinubog na ng Diyos sa kanya yung mga katangian na nais ang Panginoon na makita sa kanya. Katulad ng kababaan, pagpapatawad, kabutihan, among others. At ginagampanan ngayon ni Jose ang plano ng Diyos para sa kanya na siya ay maging tagapag-ingat, protector, and provider ng kanyang pamilya. Hindi lang alam niyo, napakahalaga yan. Kasi kung tatandaan ninyo, ang bayang Israel ay nagsimula kay Jacob. Yung 12 anak ni Jacob, yon ang bumuo sa 12 tribo ng Israel. Di ba, kapatid? Kailangan ma-preserve talaga ang pamilya na yan. Dahil kung hindi matutupad ang plano ng Diyos na sinimulan niyang ibinigay kay Abraham. At malaki ang naging bahagi ni Jose sa buhay ng bayan ng Diyos. Marami nagsasabi na si Jose ay isang type of Jesus. Isa siyang larawan ng ating Panginoong Yesus. Dahil kung paano pinatawad ni Jose ang kanyang mga kapatid sa lahat na nagawa nilang kasalanan,
ang ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus, nagkaloob din ng pagpapatawad sa ating makasalanan at handa siyang magpatawad sa sino mang magsisisi sa kanyang kasalanan. Amen, mga kapatid? Katulad ni Jose na niligtas niya ang kanyang pamilya mula sa pagkagutom at kamatayan at pinagkaloob ang lahat ng kanilang pangangailangan, ang ating Panginoong Yesus, ililigtas niya ang sino man mula sa espiritual at walang hanggang kamatayan kung siya ay tunay na sasampalataya sa Kanya. At ibibigay din ng Panginoong Yesus ang lahat ng Kanyang pangangailangan. Amen, mga kapatid? Joseph is a type of our Lord Jesus Christ. Bilang pangwakas, anong natutunan natin mula sa character ng Diyos o yung pamamaraan ng Diyos sa buhay ni Jose? Manampalataya tayo na kung ano ang pinakita niya at kung anong ginawa niya kay Jose ay gagawin din ng Diyos sa atin ngayon. Si Jose, ang buhay ni Jose ay nagtuturo sa atin kay Jesus. Kaya ang tanong din sa ating lahat, nagtiwala na ba tayo kay Jesus para sa ating kaligtasan? Tinanggap na ba natin siya bilang aring sariling tagapagligtas at Panginoon? Amen. Kung ginawa na natin yun, maasahan natin na tayo ay hindi lang niligtas ng Panginoon, pero God will take care of us habang nandito pa tayo sa mundong ito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tayo pang lahat ay tumayo. Hallelujah. O aming Ama, maraming salamat po sa malinaw na katotohanan na pinakita niyo sa buhay ni Jose na kayo ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. That you are our sovereign God. At kahit yung mga hindi magandang nangyayari sa buhay namin, kaya niyong gawin na may magandang maidulot sa amin. Pinakita niyo rin sa amin ang tunay na pagpapatawad. Kung paano pinatawad ni Jose ang kanyang mga kapatid. Tulungan niyo rin po kami, Ama, na patuloy naming maipakita ang pagpapatawad na ipinakita niyo sa amin, sa aming kapwa. Lalo na sa mga nakagawa ng masasakit at masasamang bagay sa amin. Bigyan niyo po kami ng biyaya niyo na magawa ito. Sa pangalan aming Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen, Amen. Praise God. So, mag-alas 12 na po at total, pinag-usapan natin ang pagpapatawad. Patawarin niyo po ako. Okay. Sige, tawagin na po natin yung mag-exhort sa atin sa giving.